Ayan, hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, aray ko, isang trabaho na naman sa umagang aking gagawin. Ayan, mag-aayos tayo ng bed habang ang baby namin ay tulog at ang dalawa kong bata ay nasa school na. So, magagawa tayo ng little tidy up muna. Yan ang ginagawa ko every day. Lalo na kapag kapag weekdays, school days, ayan. Kasi most of the time, ang aking mga alaga ay nasa school na. At meron din kaming baby, and tulog na siya. Kalalagay ko lang sa kanyang crib. At ngayon naman, ito naman ang gagawin ko. Mag-ayos ng kanilang bed. So, our topic for today, ayun seryoso. Hindi, ang topic po natin for today, it's about, it's about kid. Kasi nga, related sa aking trabaho. So, ayan. Paano ng bata? Paano mag-de-escalate ng situation kapag may tantrum ang isang bata, 'di ba? Ayan. So, for my experience, ito sa akin guys, puro experience lang kasi I'm not an expert. But what I'm saying is that I'm doing this for 10 years na, and hindi lang naman isang family ang napagtrabahuhan ko, and yung mga situation na ginagawa ko, or yung mga dali ka, ayusin ko muna yung bed, o yung mga technique na ginagawa ko for the kids on how to de-escalate pag meron silang tantrum. Kasi they're bata, hindi mo talaga may iwasan yan na magkaroon ng tantrum once in a while, especially pag ang bata ay talagang handful. Yeah, so in my experience, kasi nga dalawang aking bata, kambal, take note, dalawang lalaki. So, it experience ko na to, it happens before din sa mga family na pinagtatrabahuhan ko, and it always depende po sa family, and depende po sa mga bata na, ayan, papatayin ko ng ilaw dyan. Depende rin po sa mga bata. Oh, I wanna show you this guys. This one, you see? May safety lock po siya. Kasi po, ang mga bata ko, yung mga toddlers na, nung nagtitrain pa lang po silang matulog ng mag-isa, lagi nilang nilalaro. So, sinadjust ko sa tatay na baka pwede niyang lagyan ng cover para hindi nila, may safety yan. See? Tapos, hindi nila basta-basta mabubuksan yan. Kasi, hindi mo siya maitutulak, hindi mo siya ma-open unless maitutulak siya dun sa side. So, this is a very safe one for kids, guys. Safety. So, ay, papatayin ko pala. Sorry. So, going back to our topic, how to de-escalate the situation pag ang bata ay may tantrum. So, for me, ang gagawin ko ay patatahanin ko muna. Ay, pinatay ko na pala yung ilaw. Sorry. Ayan. So, yan. Natin yung situation muna. Aalamin muna natin kung bakit siya umiiyak. Sometimes kasi ang bata, naiyak sila for no reason. And sometimes they get disappointed. Sometimes, ang mas malala minsan yung sa laruan. Kasi nga, kambal tong dalawa ko, diba? Although laging may dalawang laruan, they always want to play one toy. Diba? So, pag may mga ganong situation na, syempre i-convince ko muna sila on how to share. Kasi minsan nag-work naman how na i-convince ko lang mag-share sila sa laruan or something na kung pwede pagbigyan niya muna, and then after a minute or after pagtapos na niya, magpapalit sila, mga ganon situation. Minsan it works, but most of the time hindi. So, when it comes sa tantrum naman, pag mga laruan naman na ganyan, kasi pag kambal lang kailangan you have to make a deal, otherwise it's always chaos. Kasi nga they always want to play one toy.
dahil kambal nga, no? For me, sometimes, most of the time, nag-work, but most of the time, meron din yung time na talagang meron siyang tantrum, ayaw niyang mag-share, ayaw niyang magbigay, even sometimes, yung bang, pag yung, the more mo siyang pinipilit na ipahiram yung laruan, the more niyang hindi ibibigay. Pero pag hindi mo na siya so itong ginagawa ko, kakausapin ko yung isa. Sabihin ko, wag mo munang hiramin, sabi ko, para pag binitawan na niya, kunin mo na lang in a very silent way. Minsan nag-work yon kasi malalaki na sila. Before, hindi mo talaga pwedeng kausapin na gano'n. But lately, pag ang isa ko kasi ay medyo high energy. Ang isa ko ay medyo kalmado. So, ang lagi kong kinakausap, yung medyo kalmado. Kasi mas madali siyang kausap. So, kasi sabi ko nga, every kids are different. Every kids are unique. And may mga kanya-kanya silang personality and behavior. And when I started with them, they were 18 months. So ngayon, by now na maglilima na sila, alam ko na yung behavior nila, yung attitude nila, how they behave. So, alam ko kung sino yung kakausapin kong una. So, ayan, first tip nga, yun, kakausapin ko muna yung isa kung sino yung mas kalmado at sasabihin ko sa kanya na hanap ka na lang muna ng iba para hindi ka, habang hinihintay mo yung laruan. So, alam mo yung isa, kapag sinabi mo ng gano'n, bibitawan niya na. Sometimes, it's just take a second, tapos bibitawan niya, so maghahanap na siya ng And then, I will ask the other boy, tapos ka na bang laruin ito? Ibibigay ko na sa kapatid mo. Yan, mga ganyan sitwasyon. Minsan it works, pero minsan talaga, kailangan mong makipag-deal. Yun ang mahirap minsan, yung talagang gustong-gusto niya yung laruan, pero hindi niya kayang bitawan and hindi mo talaga kayang i-deal. So, yun yung isang situation. Minsan, kailangan mo silang kausapin. And sometimes it works. It happens also, hindi lang sa kanya, hindi lang sa magkapatid, pero nangyayari din to sa labas ng bahay or sa mga kaibigan nila. Kasi may mga kaibigan din sila na pinupuntahan namin na nakikipag-playdate, ganun. Most of the time nag-work sa akin kasi nakikinig sa akin yung mga bata. And alam nila yung consequences kapag hindi sila nakinig sa akin. So, yun yung una, pag ile-let go muna nung isa. So, yun yung una ko. So, pangalawa, pag hindi mag-work yung ganong situation, bibigyan ko sila ng time. So, okay, sabihin ko muna sa isa, okay, you can only play for 2 minutes, and then after that, ibibigay mo sa kanya. Very smart ang mga alaga ko, sasabihin sa akin ng isa. Pero hindi pa ako tapos. Yun ang lagi niya sinasabi. Very smart sila, guys, sasabihin sa'yo. Pero hindi pa ako tapos. Sasabihin niya, madalas niya sabihin. Yan ang katwiran niya madalas sa akin. Hindi pa ako tapos, tita, sasabihin niya sa akin. Okay, sabi ko sa kanya, it's either you share na habang nilalaro mo siya, or you have to give it to him after 2 minutes. There's no other options. Yun ang lagi kong Kasi the more na bibigyan mo siya ng options, the more na mag-argue kayo, hahaba ang situation hanggang sa, yung isa mong kabila mo inaiyak na. O, diba? So, you have to think it fast kung paano i-deal yung mga ganong situation. Pero ako kasi ang last straw ko, guys, kapag hindi na talaga nakikinig or hindi ko na makuha sa pakiusapan, ang last straw ko is kukunin ko na laruan. Yun yung yun yung way ko na, okay, kung ayaw mong ipahiram, ayaw mong i-share, better yet, kunin ko na yung laruan. Pare-pareho kayong walang laruan. Yun yung nagtitrig sa kanya na, okay, pag kinuha ko yung laruan, mas lalo siyang walang mapapakinabangan. Most of the time, ito ang sitwasyon namin ng kambal ko. Kasi yung isa ko, mapagbigay yun, intindi, as long as, naintindihan niya, hindi. Pero merong time na nag-aaway talaga sila, guys, na kahit isang laruan, isang stuff, lahat. Kasi mahirap pong, guys, hindi madaling mag-handle ng kambal. Lalo na pag lumalaki na sila. Kasi, matalino naman talaga ang mga bata. Yun nga lang, lalo pag natututo na silang, sa school, magaling na sumagot yung mga yan. Wala ka nang maikakatwiran sa mga yan. So, dapat, you have to be smarter than them. Kailangan mo maging tough pa minsan-minsan. And, kasi kailangan mo ipakita sa kanilang dalawa na wala ka ring favoritism when it comes to that kind of situation. Kailangan i-de-escalate mo yung situation. Kasi,
mahirap kasi pag lagi mo silang pinagbibigyan. Well, sometimes, tinotolerate ko. Kasi, normal yun sa bata eh, di ba? May time na may moment din sila na nag-aaway, pero most of the time, magkasundo sila. Mas mahal nila yung isa't isa. Parehong lalaki to guys. So, yeah, so sa situation, yun na yung pinaka-lastro ko na pag hindi na sila talaga, hindi na siya makuha sa pangalawang pakiusapan. The third one is, kukunin ko na talaga yung laruan. And then, I have to deal with him kung anong feeling niya na pareho na silang walang mapaglalaruan. And I said, they have tons of toys na pwede nilang paglaruan, hindi lang iisang laruan. So, pag ganun na, ibibigay naman niya sa akin. Pag yung alam niya na yung situation namin ay hindi na maganda, ibibigay niya na sa akin yung laruan and talagang igigip ko na yung laruan para they can find another toys na pare-pareho na silang walang pareho na silang walang laruan, diba? So, and then, pero kung papayag naman siya na, ayun, kung halimbawa sinabi ko na sa kanya na, okay, I'm gonna take the toys kung ayaw mong ipahiram sa kapatid mo. Pero pag pumayag naman siya, eh di okay na, wala na kaming problema, o di ba? But, guys, hindi lang naman yung mga ganong situation ang namin, ang tantrum. Kasi lalo na pag ang bata ay, madalas, ang bata, guys, ito, legit ito. Kapag ang bata ay pagod, gutom, ay, asahan mo at the end of the day, tagod dito. Lalo kasi hindi na sila nagnanap, at the end of the day, pagod na sila. And, kahit walang dahilan na magtantrum sila, parang nagkakaroon ng reason para magtantrum sila. So, pag ganong sitwasyon, iniintindi ko na lang kasi hindi sila, mahirap yun eh. So, pag ganun ang sitwasyon naman, it's either i-offeran ko na pagkain kasi parang parang matanda rin, di ba? Pag gutom tayo, mainit din ang ulo natin, di ba? So, yun, una, bibigyan ko sila ng pagkain. And then, I'm gonna give them a little rest. Yan, kasi kailangan din nila, lalo ang mga boys ko, mga to, high energy po sila. Hindi sila basta-basta pag lumabas kami ng umaga, pag balang pasok, like nung Friday, PA day, lumabas kami, 9:30, 5:30 na kami umuwi. So, ganun kataas ang energy nila. So, they have to burn their energy at the end of the day. Otherwise, sa loob pa lang ng bahay, magwawala na yung mga yan. So, kailangan kong gumawa ng activity para for them na may gagawin kami. Hindi kami magstay sa loob ng bahay. And other one is meron din kaming baby sa loob ng bahay. Kaya, halos maghapon din siyang natutulog. Kaya, kailangan din ng baby ng quiet. So, yun guys, mga ganong sitwasyon lang. Sometimes, halimbawa naman minsan, ang bata ay magkakaroon ng colds, or sometimes magkakasakit siya. Yan, isa din sa mga dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng tantrum ang bata. So, we have to understand those kind of situations. Sometimes, kailangan na lang ng hug. Yun, minsan ang bata, di ba? Parang tayo ding matatanda. Minsan, pag masama ang pakiramdam natin, kailangan lang din natin ng hug. Yung ilalambingin mo sila. Minsan, ganun din sila. So, sa akin nga, sabi ko nga, 3 taon na ako sa kanila, or more than 3 years na ako sa kanila. Alam ko na yung ng mga bata. Alam ko na yung ugali nila, kung paano ko sila lambingin. So, ganun lang naman ang sitwasyon ng isang parang nanay ka din ba? Na, mo rin yung sitwasyon ng mga bata. Hindi lang basta-basta na, porket nanay ka, gagawin mo lang din yung trabaho mo as a nanay. No. Meron din yung feelings ng isang nanay. Yun ang doon. So, guys, I hope meron akong na-share na magandang, or may na-share ako sa inyo about de-escalating the situation. Kasi hindi naman pwede. Kasi may bata na yung sasabihin mo na kukunin ko yung laruan kapag hindi ka tumigil. Meron yung bata na lalo siyang magwawala kapag kailangan de-escalation. Kumbaga, first level, second level, third level. Yun ang noon. Kasi hindi mo pwedeng, sabi ko nga, ang mga bata ay hindi pare-pareho ng behavior, hindi pare-pareho ng
personality. Kaya dapat, alam mo din kung paano timplahin yung bata, kung paano kung ano yung atensyon niya, or paano ka makikipag-deal sa kanya. Kasi hindi madaling magkaroon ng kambal, sa totoo lang. Sa mga may anak na kambal, din alam nila yan. So guys, I hope nakapagbigay ako or nakapag-share ako ng kahit konti sa aking experience bilang nanny dito po sa Canada. Kasi minsan ang mga magulang, inaano na nila kami, hinahayaan na nila sa amin yung mga ganong situation. Kasi minsan ang nanay ko, kasi nga kung may baby kami, sa akin na lahat ipinaubaya yung kambal. So, ang ano niya, sasabihin niyan, minsan sasabihin niya, kasi minsan hindi mo maiwasan na tatakbo sa nanay, lalo pag nagturo ko sa bahay, sabihin niya na pag sinabi kong hindi, pag sinabi kong no, siyempre tatakbo sa nanay yan. 'Di ba? Lalo kang nanay yan nandito sa bahay. Ang sasabihin lang ng nanay ko, si tita ang magde-decide. Siya ang tanungin niyo si tita niyo, hindi ako. Ganun siya. Kaya mas malakas din ang loob ko minsan na yung ako ang nasusunod kasi mas mahirap kung maaano yung mga bata pag nandito ako at nandito rin siya. Minsan, mas hindi ka pakinggan kasi nandito yung magulang. Pero ang amo ko naman, pag sinabi niya na pumunta kayo kay tita mo, siya ang masusunod, siya ang na yun, automatic na yun na ako ang in charge. So, yun lang din ang kagandahan sa amo ko kasi she let me decide para sa mga bata. Kaso, lalo na yung mga ganong sitwasyon lang na maliliit lang na situation na pwede namang gawan ng paraan, you know? And over the years naman, it always worked. Kahit sa ibang pamilya, ganon ang ginagawa ko. Kasi hindi pa ako laging 2 or 3 mga nagiging alaga ko. So, never pa akong naka-experience ng isang bata. So, hopefully, pag ako'y nagkaedad pa ng konti, ganun na lang din ang hanapin ko. At, pero as of now, sa situation ko, nakambal tsaka isang baby, as of now, okay pa naman. At I can tell na nakikinig pa sa akin yung mga alaga ko. Kasi yung edad nila na yan na nag-i-school na, siyempre marami nang naririnig sa eskwelahan yan na hindi magagandang words, na minsan inaano na rin nila, ginagaya nila sa school. So, mahirap minsan yun. But, so far, awa ng Diyos, they still listen to me. At, yun ang laging inaano ni Amo sa akin na, tanongin niyo si tita niyo, yun ang lagi niya sagot sa mga anak niya. Kapag yung may magusto silang, tanongin niyo si tita. Ganun ang lagi niyang sinasagot. Kasi, there are times na talagang hindi rin niya kayang i-handle ang situation. Minsan, siyempre, sa pagod na rin siguro dahil may bata kami, minsan hindi niya rin kayang i-handle yung situation. Kaya pag minsan sinabi niya na, si tita na bahala sa inyo, si tita nang in charge. Alam ko na yun, that's the cue na ako na talaga ang magano. Kasi minsan hindi ko rin pag nandito kami sa bahay, hindi rin namin pinakikialaman yung, minsan hindi ko siya pinakikialaman. Kasi minsan, gusto natin din na yung magulang din ang mag-handle sa mga anak nila. Pero minsan, mas madalas, hindi kaya ng nanay. Or hindi rin kaya ng tatay. So, sabi nga ng nanay minsan ba't kayo tita nyo nakikinig kayo sa akin? Hindi. Siyempre magulang kayo, diba? Minsan, siguro, ang bata kasi matalino, diba guys? Kapag, sila na alam nilang magulang, everything is acceptable to them. Ako, syempre, manggagawa lang din. At kailangan natin yung sitwasyon. Hindi pwedeng laging ganon. Otherwise, masisiraan ka ng ulo. So, guys, kaya sana, I hope, ayan, humaba yung aking topic. But guys, this is about the de-escalate the tantrum ng bata. Yan ang po natin today. Yan po ang topic natin for today. So, ayan guys, I hope nakapagbigay po ako ng konting knowledge or sharing about nannying. Or kung meron pa po kayong kakilala na
mag-a-apply po dito sa Canada as a nanny. I hope mabigyan po natin siya ng konting knowledge about this one. So, okay guys, if you like this video, please like, comment, and share. At sana po ay magkita-kita pa po tayo sa susunod na mga vlog ko po. Okay po, bye-bye!